unifying all Filipinos. Hi guys! Welcome back sa ating channel. Today, we will learn about AICS or Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ano nga ba ang AICS? AICS stands for Assistance to Individuals in Crisis Situation. Ito ay isang social welfare program na tumutulong sa mga Pilipino kapag sila o ang kanilang pamilya ay dumadaan sa crisis. It is described as a stopgap measure. So, hindi ito pangmatagalang solusyon para sa kahirapan, kundi tulong lang habang may emergency or problema. It aims to meet basic needs tulad ng food, medicine, transportation, burial, or education sa panahon ng crisis. With events like natural disasters, pandemics, or other emergencies, AICS becomes very important dahil maraming tao ang nangangailangan ng agarang tulong. Watch this video until the end to know more about AICS. Benefits na makukuha mo sa AICS. Here are the kinds of help you can get from AICS. Una, medical assistance. Ito ay para sa gastos sa ospital, gamot, procedures o iba pang mga medical needs. Transportation assistance, tulad ng tulong pamasahe kapag may kailangang biyahe na mahalaga, tulad ng pag-uwi sa province, medical travel, or emergency travel. Burial assistance, tulong sa libing at iba pang funeral-related costs. Food assistance, ito ay bigla ang pagkain o pagkain o pautang para sa pagkain kinakailangan, lalo na kung walang makain dahil sa bigla ang crisis. Educational assistance, ito ay para sa gastos sa pag-aaral ng bata o estudyante sa public high school, vocational, technical, college or state university kapag ang pamilya ay nasa crisis. Cash or material help or other support. Ito naman sa ibang sitwasyon, maaring makatanggap ng gabi-gabing tulong pinansyal o material katulad ng aid para sa pamilya ng OFWs, mga nasalanta ng kalamidad, o iba pang pangangailangan na hindi pasok sa ibang kategorya. Psychosocial help and referrals. May pagkakataon rin na may psychological or emotional support o pag-refer sa ibang serbisyo gaya ng legal aid or temporary shelter, depende sa pangangailangan. Sino ang pwedeng humingi? Para makatanggap ng tulong mula sa AICS, ikaw o ang pamilya mo ay dapat nasa crisis or emergency situation. Ito ay maaaring dulot ng sakit, sakuna, pagkakasakit, pagkawala ng hanap buhay, kamatayan ng kamag-anak, calamity, o iba pang biglaang problema. Pwede ka maging individual or pamilya, walk-in or referred clients, parehong pwedeng humingi ng tulong. Hindi lamang ito para sa lubos na mahirap. Kahit may mga trabaho o middle class, basta may tunay na crisis, pwedeng humingi. Prioridad minsan para sa mga pinakamahirap, informal sector, vulnerable or disadvantaged families, pero hindi ito striktong basihan lang. Requirements. Depende sa uri ng tulong na hihingiin mo, kailangan mo mag-submit ng ilang mga documents. Ito ay tulad ng valid government-issued ID ng applicant, barangay certificate or barangay certification of indigency or residence na patunay na residente ka at talagang nangangailangan. Para sa medical assistance, medical certificate or clinical abstract. Kailangan may pangalan, petsa, lagda, license number ng doktor, hospital bill or statement of account, prescription or lab request, at kung malaki ang tulong, maaaring kailangan din ng social case study report. Para naman sa burial assistance, death certificate or sertipikong katumbas nito, lalo na para sa mga indigenous people or Moro kapag kaugalian.
funeral contract, valid ID at barangay certificate para sa aplikante, at kung ililipat ang bangkay or transfer permit. Para naman sa educational assistance, certificate or proof of enrollment, registration, school form, validated school ID, or registration, statement of account or school fee statements, valid ID ng estudyante at barangay certificate. Para naman sa transportation assistance, valid ID, barangay certificate or proof of indigency, at kung may ibang dahilan, pag-uwi, emergency, or maaaring ibang supporting documents tulad ng police report at justification at iba pa. Para naman sa food or other support or cash aid, valid ID, barangay certificate, at posibleng social case study at iba pang mga dokumento depende sa assessment. Dumako naman tayo sa fees. Good news, there is no fee to apply. Ang services na ito ay free dahil ang DSWD provides the help. If assistance amount is small, for example, cash aid up to a certain limit, ang DSWD may release it immediately. For bigger expenses tulad ng hospital bills, burial, transport, ang DSWD issues a guarantee letter or GL to service providers instead of cash, so you don't have to pay it first. Important reminders. Before you apply, take note of this. Bring complete documents para hindi na bumalik pa. Wear proper attire. Bawal ang sando, slippers, at shorts sa ibang mga offices. Be honest during the interview. Dahil false information may result in disqualification. Expect ang long lines during peak seasons like enrollment or disasters. Follow ang schedule dahil some offices strictly follow appointment hours. Do not fall for fixers. DSWD does not authorize anyone to process para sa pera. Assistant amount varies. So, depende sa case mo at assessment ng worker. Then, lastly, process can take hours or days depending on office capacity. We do not provide direct assistance with DSWD. Ang video na ito ay ginawa upang magbigay ng impormasyon lamang. Kung ikaw ay may other questions or clarification, please visit ang nearest DSWD Central Office, Field Offices, Satellite Offices, Crisis Intervention Units, at ilang LGU offices partner with DSWD sa inyong mga area. Did you find this video helpful? Let us know your thoughts at ilagay sa ating comment section. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. I-click ang notification bell upang maging updated ka sa mga bagong uploads at susunod na videos. Thank you for watching!